Maraming salamat po sa FAMAS for this award. Thank you so much. Naging usap-usapan si Ivana Alawi matapos niyang masungkit ang Best Public Service Show para sa kanyang programang Ivana for All at ang Best Host for Public Service sa kauna-unahang FAMAS Broadcast Arts Awards na ginanap sa Manila Hotel nitong July 20, 2026. Mas lalo pang naging makasaysayan ng gabi nang magtabla sila ng batikang broadcast journalist na si Cara David sa naturang kategory. More than that, thank you sa GMA for giving me the opportunity to tell stories every day. And thank you sa lahat ng mga pumapayag na magpa-interview sa amin. Lahat po ng mga bata, lahat po ng mga pamilya, lahat po ng mga komunidad na nagtiwala po sa amin ng kanilang mga kwento. Alay po namin ito sa inyo. Maraming salamat po sa FAMAS for this award. Thank you so much. I have been vlogging for almost 7 years, and nung una katuwaan siya kasama ang pamilya ko. But then, it grew into something more beautiful. Helping people and inspiring people. I wanted to use my platform to share happiness. Dahil ang daming nangyayari sa mundo natin. And also, to share my blessings. And maraming salamat. Hindi rin to mabubuo without my family, my team, my mom, Mona. Maraming salamat sa inyo. Of course, my brother and sister. And especially Kuya Perry. Kasi siya yung nagtiwala sa akin from before. So thank you so much to my PPL family, my glam team, of course, and Jo Marie, my editing team. Maraming salamat. Napakaliit lang po ng team namin kasi very hands-on talaga ako sa bawat content na nilalabas namin. So thank you again sa FAMAS. Maraming salamat po. Marami ang nagpahayag ng suporta kay Ivana at sinabing karapat-dapat lamang ang kanyang pagkapanalo dahil sa kanyang mga vlog na tampok ang pagtulong sa mga nangangailangan, kabilang ang pamimigay ng pera, bahay at iba pang tulong sa mga ordinaryong Pilipino. Gayunpaman, may ilan ding netizens ang nagtanong kung paanong nagtabla ang isang digital content creator at isang award-winning investigative journalist tulad ni Cara David na matagal nang kinikilala sa larangan ng broadcast journalism at public service. Dahil dito, umusbong ang mas malawak na diskusyon tungkol sa kahulugan ng public service sa panahon ng digital media at kung paano ito maihahambing sa tradisyonal na pamamahayag. Kayo, ano ang inyong masasabi sa isyong ito? Share your comments below. Nagulat po ako kasi po, napakabago pa lang po nung programa namin iListen. Thank you very much for recognizing our simple podcast, our munting show. Yung iListen po, nung sinimulan po namin ito, ang sinabi ko doon sa mga producers ko, gusto ko lang gumawa ng podcast na mag-i-interview ng mga karaniwang tao at ipakita yung kanilang extraordinary lives. Kasi marami tayong matututuhang kwento sa mga karaniwang tao. At kung mag-i-interview, sabi ko, ng mga artista,
pala yung kanilang karaniwang buhay naman. Kaya I Listen po ang pangalan ng aming programa kasi naniniwala ako na ang lahat ng problema, whether malaki man ito o maliit, ay nagsisimula sa pakikinig, sa pagbubukas ng ating isip at pagbubukas ng ating puso sa iba. So makinig po tayo sa kwento ng ating mga kababayan at ilahad po natin ang kanilang kwento ng may katotohanan. Maraming salamat po, Farmers. This is really an honor.